Ito, panoorin mo natin ito ha. Ito yung unang banat ni ni Joel Chua. Alam naman natin minura nung nagpagawa. Ang nagpagawa naman po noon si Chua. So pretty obvious na ang minura ni Yorme ay si Chua, di ba? At ito na nga na umiyak po si Joel Chua as in pumiyok. Ibig sabihin ng umiyak, hindi ho literal yun ha. Ibig sabihin po, eto na, nagdadaldal na, dumipensa na bigla. Oh. Sa ibang balita, binanatan ni Manila Mayor Isko Moreno si Manila 3rd District Representative Joel Chua kaugnay ng isa umanong illegal demolition. Buwelta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bakit nangyari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Lahat ko kumpiskay nyo. Walang permiso yan. Kumpis na nyo. Nanggagalaiti si Manila Mayor Isko Moreno nang abutan niya ang mga heavy equipment sa loteng dating kinatatayuan ng Rasak Covered Court sa Santa Cruz. Giniba umano ang covered court para pagtayuan ng bagong istruktura. Pero ayon kay Yorme, illegal ang demolisyon dahil walang permit. Ang alam niya raw na nasa likod ng proyekto ay si Manila 3rd District Representative Joel Chua. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ayun. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Sinabi ko na sa inyo eh. Alam mo, yan ang matindi. Yeah? Oy, Quadcom, imbestiga kayo ng imbestiga ng confidential pa ni VP Sara Duterte na ilang milyon lamang naman at unang-una sabi na nga ng COA na walang problema, nagagamit ng tama. Alinaw ho ng sinabi ng COA na yon. Imbestiga pa rin kayo ng imbestiga. Eto, mga sablay, hindi nyo imbestigahan na maayos. Porket kabaro ninyo. Kasi may tendency po tayong ganyan eh. Di ba pare, pag may nahuli sa karsada, kunwari, isang traffic enforcer ng local government, tapos magpapakilala ngayon yung nahuli, uy, pare, nagtatrabaho ko City Hall, bata ko ni Mayor, kabaro ka pala. Sige wag mo nang ulitin nga. Wag mo nang ulitin yung yung beating the red light. Nagmamadali lang ako, pinatawag ako ni Mayor. Dahil nga kabaro mo, kasamahan mo sa City Hall, hindi mo palalagpasin mo na. Ito nga yung sinasabi natin kaya nga sinasabi ni Yorme, Quadcom ko, hilig nyo mag-imbestiga. Imbestigahan nyo mga sarili ninyo. Dahil ito, palpak itong mga pinagagawa na ito. At remember na andun ho ang pagmumuka ni Chua. Ibig sabihin yung pangalan daw ni Chua nandoon, yung tatak na Chua. Sabi according to Yorme, nakita niya, may pangalan ni Chua doon sa ginagawa. Ito nga yung komento ko doon nung tinanong ako ni Alvin na Alvin the contact lens, hindi, biro lang Alvin, niloloko lang kita Si Alvin kasi. Unang napansin ko sa kanya yung contact lens niya Sabi niya, hindi naman daw. Pero tinanong ko kung may lahi, wala daw. Hindi, sige na nga. Ikaw naman ayaw pa kasing magano lumabas sa yung contact lens mo, ayaw pa sabihin. Anyway, ito lang Itong problema kasi kay Chua, sinasabi niya, nakasalanan daw ng DSWD. Wala daw siyang pananagutan dyan. Ang siya ay bilang mambabatas, representante sa Kamara, humihingi lamang ng allotment ng budget from DBM going to the project which is directed sa DPWH. Tama siya doon. Sabihin na natin, tama siya doon. Ito, tanong, bakit nandun yung pangalan mo? Tapos, pag nagkabulilyaso, sasabihin mo, hindi ikaw. Ikaw ay lamang, nagdala lang ng project. Bakit mo nilagay pangalan mo? Don't tell me, nilagay lang ng kusino-sino. Yung, diba? Alam mo, pareho kayo ni Marcos, ni Da Junior, pareho kayo. Bakit? Si Da Junior doon sa SONA, pinagmalaki niya yung 5,500. Diba? Mayroon tayong tapos sa 5,500. Tapos kinabukasan, binaha, buong taon binaha yung Metro Manila. Biglang, sabi niya, mahiya naman kayo. Medyo naguluhan ako dun Pinagmalaki mo nung una, meron na tayong 5,500. Ibig sabihin, itinatak mo, inilagay mo yung pangalan mo dun. Inangkin mong, ito yung proyekto. Kasi, bakit may pagmamalaki? Remember, ang SONA, State of the Nation Address. Binibigay mo, nire-report mo yung accomplishment mo. Sinabi mo, may 5,500. Yung pala, hindi mo chinik. Kasi, pinuntahan ka, puro ghost project. Tapos, nung sisihan na, hindi ako yan. Noong una ako yan. Ngayon, hindi ako yan. Para ka rin si Chua ganyan. Di ba? Noong una, ilagay natin yung, ipaskill natin yung pangalan niya. Assuming na
Yan yung nakita ni Yorme, ha? Yung pangalan mo. Oh, di ba? So, lagay natin dyan. Nung nagkabulilyaso, walang permit, walang ganito, walang ganyan. Ah, hindi akin yan, hindi akin yan. Di ba? Anong pinagkaiba mo kay Da Junior? Wala, oh. Pareho kayo, magulong kausap. Di ba? May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Oh, yun. Agad namang pumalag si Congressman Chua. Bakit daw parang kasalanan niya? Giit niya, hindi siya ang dapat sinisita, kundi ang Department of Public Works and Highways. Congressman lang daw ang nagpropose ng proyekto, pero DPWH ang bahala sa implementasyon. Yung pagkukuha po ng permit na yan ay trabaho po yan ng DPWH. Di ba? So, hindi ko nga po maintindihan dito kay Mayor Isko Moreno kung bakit congressman ang congressman. Wala nang sinabi. Gusto lang magpasikat. Putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Kayo po yung parang aso. Nakalimutan ninyo? Nakalimutan po ba ninyo na kayo ang tahol ng tahol nung panahon ni VP Sara Duterte? Ha? Ang bilis ninyo makalimot, sir. Oh. Nung sa inyo na ano, biglang nakalimutan nyo na. Hindi, di ba ho? Nung una kasi sila yung putak ng putak sa mga Duterte. Oh, di ba? Kaya nga tawag siya Chihuahua ni Yorme. Kasi nga, aside from ikaw ay sunod-sunuran sa amo mo, tahol ka ng tahol. Tapos ngayon sasabihin mo, tahol ng tahol si Yorme. Oh, wala ka pala, sir. Wala ka. Ano ka pala? Ano ka? Pikon ka pala eh. Mali po yung tinatahulan niya. Community center dapat ang ipatatayo sa lugar. Ayon kay Chua, 2020 pa ang plano kung kailan si Yul Servo pa ang congressman. Ipinagpatuloy lang daw niya ito at isinulong na mapondohan dahil para raw sa mga palaboy o homeless ang proyekto. Pero ayon kay Mayor Isko, may maapektuhan sa demolisyon. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office. I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Yan. Belta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko. Hindi bully. Tinan nyo na. Nung kayo, ginaganyan ninyo mga Duterte. Nung kayo, ginaganyan ninyo ang mga vlogger. Oh, sasabihin ninyo, hindi kayo nang bully noon? Hindi naging bully ang kamera noon? Nung pinaiyak ninyo yung mga vlogger? Naalala ninyo na o nakalimutan nyo na kagad? Ngayon, sasabihin ninyo bully si Yorme. Remember, the elements of bully or bullying. Okay? Huwag kakalimutan ng elemento ng pagbubuli. When you say you are bully, you are more powerful or even just perceived as powerful. Yeah? Ikaw ay mas makapangyarihan doon sa taong binubuli mo, kaya nga nabubuli mo eh. Imposibleng bumuli ang isang tao na mas meron kang posisyon. Di ba? Halimbawa, pwede mo ba sabihin na binubuli kita? Hindi. Ako'y puro dal-dal lang lamang dito eh. Ikaw, congressman ka eh. Nasa gobyerno ka eh. O, di ba? O, ano ibig ko sabihin? Si Yorme, paano ka bubulihin yan? Ni Mayor lang ng Maynila yan. Ikaw, nandiyan ka sa Congress, makapangyarihan. Alam naman natin even if 3rd district lang ang nire-represent mo, matindi at makapangyarihan ng isang congressman. Kasi hawak ninyo, kayo nga, di ba, power of the purse eh. You decide on the budget of the entire country. Even if you are just a district. Ibig sabihin, you can somehow dictate yung mga plano ninyo. And we all know how powerful si speaker ngayon. Parang siya na nga lang ang nagdi-decide eh. Parang hindi na yung presidente eh. Oh, tama mali. Oh, pero tingnan natin, tuloy natin. At namimili lang ng kalaban sa politika. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Mayor Isko. Pero Meron na bayag si Yorme, unya-unya. Hindi naman kayo nagre-research. pinag-utos na ng alkalde ang pagkandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Patingnan natin kung ano yung reply ni Yorme, ha? Ito yung sagot niya. Pakingge, ha? Alam mo yung manloloko? Lawyer, sorry. Tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ay, correct. Ano raw, binubuli. Ano, bully?
Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to. Wala na po kayo mabobola ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto. Dati kayo nang bibisto. Oh, kayo yung kaul ng kaul. Ngayon, Grabe, tinawag ni Yorming iyakin si Chua, no? Iyakin ka pala. Iyakin ka pala, Brad. kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. O tapos Yeah. yun, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling, yung congressman, na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o nakalagay ang pangalan niyan, o nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Yan. DPWH naman nga. Yun yung sinasabi natin di ba? Pagpalpak, DPWH. Pero pagka papaskil ang mukha, ayan ang tinatawag na tatak the junior. Di ba? Bakit? Bakit kanya tatak the junior yan? Kasi nga po, di ba ganyan ang ginawa ni Marcos No? Sinabi niya 5,500. Ang flood control project sa buong Pilipinas. Binaha, pumalpak, nakitang sablay. Ano sabi? Ay, walang ya kayo. Gago! Kasalanan nyo to? Noong una, kiniklaim mo na sa'yo, tapos gayon, kasalanan ni ng ibang tao. Yun, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In Wala. fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman yun? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Yun. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Siya! Simple lang naman ang tanong ng tao. Paano ba kumaulan chihuahua? Hindi, di ba ang chihuahua yung mga maliliit? Ito mo ka. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Oh, Bri Jai, tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Yo. Sabi ni Daday, Ventus, ano galit sila. yan. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko. Una kong tanong, may alam ba ang congressman? Alam mo, ito yung maganda kay Yorme. Hindi nga niya sinabing, oy, magnanakaw ka, kinuha mo yung budget dito. Wala siyang ganun. Wala siyang sinabi kay Chua ng ganun. Naging defensive na lang si Chua. Ano sinabi niya? Andali, ayusin mo naman to. Bakit walang ka-permit-permit? Di kayo dumadaan ng tama. Sa mga proyekto na yan. Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District ko nga pala. Hindi raw nila alam yan. Naku. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture pa sila. Pangalan. Meron pang, ribbon cutting kuno ito mga ito. Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Ay, oo, malaki. May initial Di ilaw pa yun. Kaya Si Moko, umagatong pa. Oo nga, may nakita ako. Nice one, Moka. Kaya tama yan. Hindi, kasi totoo naman yan sa Maynila. Grabe. Hindi nga, alam mo, dapat nga uniform yan Ito, honestly, Yorme, kung ako sa'yo, suggestion ko lang naman ito. Huwag mong mamasamain kung masyado akong masuggest. Hindi, kasi dapat, malinaw yan. Ang laki dapat dyan. Barangay, number, yun. Yun lang ang nakalagay doon. Diba? Barangay hall, number, o barangay hall, kung ano man, hindi ko sure kung number o pangalan. Malaki nakalagay doon. Tapos, pare-pareho yung itsura. Para yung mga tao naghahanap sa Maynila, uy, ganda uniform pare-pareho itsura Hindi, alam nyo, walang biro ito Yung sa Barcelona, yung basurahan, pinicturean ko, tapos sinend ko kay Yorme, sabi ko, Yorme, maganda ito sa Maynila Maganda kasi yung yung pare-pareho, uniform yung itsura ng mga lugar. Sa atin, mga kababayan, yung barangay hall. Kanya-kanya. It's either pangalan ng barangay kapitan, di ba? Yung mga kagawa, ewan ko kung ano. Tapos kung hindi pa, isisiksik pa yung pangalan ng congressman. Di ba? Although maganda na yung ginawa ni Yorme kasi pinagbawal niya yung pangalan. Kahit nga yung pangalan niya, bawal nakalagay doon, naiinis siya Di ba? Pero maganda siguro kung isang malaking barangay pangalan. Barangay ganito. Para madaling hanapin, di ba? pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Yun. Nauunawa niya ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagpubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan.
kung talaga bang may kickback sila. Ayaw kong mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan sa practice, Mm. nakikialam ang congressman. Alam ng Agoy. tao na yan. Yan ang Pangalawa totoo. ngayon, tanong ko Mm. naman. Shout out dyan, Mm. Mocha, sa Mm. mga manonood natin. Mm. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. Shout out. 20 square meter, 30 square meter. Mm. O kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Mm. Kahul daw kayo ng kahul eh. Mm. Alam ko yung chihuahua, ano yun yung maingay na aso. Diba? Pero Pero maingay. yun, alam ko, kahul ng kahul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Mm. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Mm. Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Tapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. Tama. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa? True, DPWH. Siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Mm. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na Sir, hindi nyo po ba alam yun? Para namang hindi nyo alam yun. Exempted pag congressman. Naka-8 nga yung plaka. Pwede sa coding. Bawal sitahin. Di ba? Pwedeng mag-beat ng red light. Ano sila eh? Sila ho yung mga matataas na lahi sa Pilipinas. Ganong katindi ang mga yan. Sir, di ba? ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, hindi require mag-permit. Mm. Ganon din yung batas sa mga pagawain, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, ang mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera. Sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nito? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong namin taong bayan. Mm. Naniniwala ba kayo? Na? Taong bayan. Naniniwala ba kayo? Na? Ito lang, ha? Ano na to? Mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo? O mga Na? na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Hindi. Tanungin natin ng taong bayan. Hindi ako naniniwala. Dapat hindi na sila mag-ano kasi special sila eh. Di ba? Yorme, special sila. Yung maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso. Hindi. Yung baraya sila. Special sila, Yorme. Hindi pwede yun. VIP sila, sir. Gusto nila laging VIP ang treatment sa kanila. Oo, ayaw nila ng ganyan-ganyan permit. Pagka congressman, you can do anything. Congressman ka eh. Kaya nga yung iba dyan, tumatakbong congressman, gusto lang maging VIP. Oo. Yung party list, mga nag-iingay sa TikTok, nag-iingay sa biglang tatakbo. Gusto lang kasi maging VIP. Oo. Huwag na tayong magloko-lokohan dito. Di ba? Yung mga ano diyan, gawa ng content para sa party list nila. Gusto lang naman sumikat. Okay. Naglakihan ang ulo nito mga ito. Iba kilala Correct. sila nung nagsisimula pa yan. Oo.
Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Tama. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, Mm. ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Hindi, mali yan, sir. Ganyan ang utak langaw. Hindi ako papayag diyan. Ang tamang quotation diyan, ang langaw pag tumungtong sa kalabaw, nangangamoy kalabaw. Oh. Ugaling langaw. Pero yan, nandiyan dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O hindi Ako pwede hindi. lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Arr! Hindi pala, iba pala. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pag Yan. libelous yung akusasyon nila. Correct? Kasi ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall of Congress. Mm. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Mm. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning. Mm. Tama. Zoning pa lang ha, Ah. bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng Congressman. Alam mo, tablado dito kasi yung palusot ni ni Chua, na DPWH. Hindi gago ang DPWH, nagigiba yan. Kasi may giniba na naka-establishment na nandun. Merong establishment na giniba to give way to that project. Sa tingin mo, ang DPWH gigiba ng project without asking the local government. Hindi nila gagawin yon. Gagawin lang nila yon kung suportado sila ng congressman. Kaya dahil dati magkakaalyado yan, yung congressman at yung mayor magkaalyado. So hari-harian sila. O sige, dito gawa. Mayora, gawa na ako dito ha. Tapos nandun yung pangalan niya. So kahit walang permit. Ganun ang nangyari siguro. Malamang. Kasi yan sinasabi ni Yorme. Di ba? Alam nyo, eto, para mapatunayan ko sa inyo na may punto si Yorme. Hindi lang si congressman na baka sabihin ninyo pinag-iinitan lang si Chua. Meron pang isang ganyang congressman na noong una pinagmamalaki niya rin, tapos nung nagkasisihan na biglang wala akong kinalaman diyan, DPWH yan. Same tono sila, di ba? Pakinggan natin. Ipinagmalaki pero itinanggi sa huli. Yan ang buwelta ni Senator Ping Lacson kay Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan matapos nitong itanggi na may kinalaman siya sa mga maanumalyang flood control project sa kanilang distrito. Sa sesyon sa Senado, inilatag ni Lacson ang patunay na pinondohan umano ng kongresista ang mga proyekto sa bayan ng Nauhan sa Baco. Ayon kay Lacson, ipinagmalaki pa noon ni Panaligan ang naturang proyekto. Tapos sa kanya ito ipinagkaila noong naging kontrobersyal na. Kita ninyo? Same. Sabi nga same banana, di ba? Same, sabi nga birds with the same feather pack together. Hindi. Ano ba yun? Flock together, di ba? Bagamat sinabi ni Panaligan na exclusive authority ito ng DPWH, dapat daw binabantayan pa rin ito ng mga kongresista para masigurong hindi depektibo o substandard ang gawa. Hinala ng senador, posibleng hindi lang si Panaligan ang nagmalaki ng ganitong mga proyekto, pero hindi na i-post o tinanggal na sa social media o tarpaulin nang umusbong ang issue ng korupsyon sa flood control projects. I-representa, kasi nga wala record Itatanggi lang nila. Natawa nga ako doon sa sagot kasi sabi niya wala sa kinalaman. Pwedeng wala nga sa kinalaman doon sa insertion. Madali tanggilin Pero sir, hindi ako sang-ayon sa sinabi niya na lahat yun nasa net. Alam mo yung kaso doon sa nauha na yun, kung nasa net doon, 810 million lang. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, this is a typical palusot ng isang congressman. Pagmamalaki nila na proyekto nila, ilalagay nila pangalan nila. Pero pagka nagkabulilyaso, sasabihin nila, DPWH lang yan. Wala kaming kinalaman dyan. Kami ay nag-aayos lang ng project, kuno. Yeah? Puro ganun. Ito isang halimbawa na hindi lang si Chua. Sabi, di umano ni Lacson, isa pa itong isang congressman na ito. So, ibig sabihin, talagang gawain nila itong mga ganitong klaseng estilo, di ba? Nagpapalusot sila. Ngayon, nagkakabukingan na. So, kanya-kanya na silang, sandali, hindi ko to project. Pero pagka, noong una,
talagang pinagmamalaki nila doon sa kanilang mga constituent. Oh, nakapagpagawa tayo ng basketball court, nakapagpagawa tayo ng ganire, nakapagpagawa tayo ng ganire. Nung nakita yung mga kapalpakan, kasalanan niya ng ng DPWH. Oh, typical palusot ng mga congressman.